Good morning po sa ating lahat. Madam Moderator, Madam Marcos, kayo na po. Okay, so good morning po sa ating lahat. So nasa third and last day na tayo ng ating school rollout ng different applications. So today, ang ating topic ay Cartoon Story Maker na ipipresent ni Madam Dolores Bukiran. So before that, madali lang yung Cartoon Story Maker, kaya lang yung output niya tatlo. So, gagawa tayo ng slides ng cartoon and then, i-convert siya into PowerPoint. Tapos, i-convert ulit siya. Gagawa natin siya ng video. So, yung tatlo po yung magiging outputs nyo. Slides, PowerPoint, saka video. Tama ba, Sir Ken? Yes po, Madam, tama po. 3 outputs Okay, so po Madam ngayong Dolor, araw. ready na po ba ang lahat? Yes po. So, start na po si Madam Dolores Bukiran para sa Cartoon Story Maker. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pinakamamahal na punong guro, sa ating Teachers Club President, at sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kasama ko na naki-webinar on district. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang task ko po ay tungkol sa Cartoon Story Maker. Bago po yan, ipapakita ko muna kung paano yung installation niya. Ano percent? Nakikita na po ba? Wala pa po. Hello po. Wala pa. Ayan, naging start pa lang siya. Ayan, meron na. Maximize mo na lang yung screen mo Umaga po muli. para lumaki. Comic script po. I-maximize mo na. Maliit pa siya eh. Maximize na po siya. Maliit pa. Okay na po. Okay na po, paki-slideshow na lang yung PowerPoint, Madam. Sige po.
Ayaw makisama ng lahat sa saglit lang po. Ikot. Wala lang. So, ang unang objective po natin, naging tuloy-tuloy siya. Okay na yan. Okay na to. Pasa naman eh. Capacitate the teachers using the Comic Story Maker and Microsoft PowerPoint application software in the development of alternative learning e-lesson as learning resource that can be used to distance learning. Pangalawa po, to create and design an alternative learning e-lesson using Comic Story Maker, apps, and Microsoft PowerPoint to the target learners. Number 3, to appreciate the flow in the development of an effective alternative learning e-lesson. So ano nga ba yung Cartoon Story Maker? Let me define. It's a simple program that lets you create two-dimensional screen-based story with an interactive conversation or dialogue and attractive background that could encourage learners' attention. The Cartoon Story Maker has been designed with a focus on applying language learning. It allows you to make two-dimensional screen-based cartoon stories to illustrate conversations and dialogues. Stories can include an unlimited number of frames. So, pwede po tayong gumawa ng maraming frames and are viewed by frame by frame. So, teachers can provide a script at storyboard which students use to create story. Provide text only, and students must add their own matching voice recordings. Tututuruan din namin po kayo na kung paano mag-record ng boses doon sa script na gagawin po natin. Provides question to which students generate appropriate answers in the story. Use Cartoon Story Maker in other subjects. Na-download na po ba natin yung ating Cartoon Story Maker apps? Hello po.
Press 1 lang po pag na-download nyo na po yung apps. Okay, so na-download na po nila. Thank you. So yung installation po ninyo, pag hindi pa po na-download, go lang po tayo dito. And your laptop must have the following: Windows XP, Vista, and Windows 7. All required net Framework 2.0. This is a standard on Vista and Windows 7 and common on XP. If it is not installed in the computer, or a prompt will appear allowing the download and installation. So tuloy-tuloy lang po yun, and next lang po natin, next, ganun lang po. Tapos ito po ang makikita natin after downloading, installing. Ito na po siya. So, pag installed already na sa inyong mga laptops, pwede rin po tayong mag-subscribe or excuse me po, pumunta sa website na yan para makapag-create tayo ng additional design para sa ating comic strip. So, punta na po tayo sa Cartoon Story Maker application na installed sa inyong laptop. Paki-open na po. Ready na po ba? Press 1 po. Pag naka-open na po yung mga application stored ng Cartoon Story Maker. Thank you. So, yan na po yun. Yan na po yung Cartoon Story Maker apps na nandyan po sa inyong mga laptops. Allow me to introduce to you all the functions. Lahat po ng pwede natin gamitin dyan sa Story Maker na yan. Dyan po sa taas, makikita ninyo yung orange na kulay. Nandyan po nakasulat yung new, pag gagawa tayo ng bago. Siyempre, bago. Open, save, pag natapos na natin, save as, kung saan natin pwedeng i-save, preview, print, help, tapos quit. Meron din naman tayong mga main characters na pwede natin gamitin. Nandyan yung aura ng lalaki, 16 po yung pwede natin pagpilian dyan, pwede ninyong i-click, may nakahalukip-kip, may sa mesa. Maaari po kayong pumili ng inyong magugustuhan dyan na main character po natin. Dito din po sa aura ng babae, andyan din po, 16 din po yan. Pwede po kayong mamili. May mga support characters din po tayo. 8, dito naman sa pangatlo, babae at lalaki, minor characters. 7, pwede po tayong mamili dyan. Okay, nakikita nyo po ba yung mga nandyan na characters po natin? Punta naman po tayo dito sa may backgrounds. Okay, dito sa may bottom corner ng window po natin, meron po tayong pagpipilian dyan na 19. Marami po yan. Installed na po yan dyan. Ayan po. In case ayaw ninyo yung installed backgrounds, pakiclick lang po yung browse. Kung meron kayong nakasave na other backgrounds na mas gusto natin ipalit dyan sa naka-installed po. Ayan po. I-upload po ninyo yun para mapunta siya dyan sa imported backgrounds na sinasabi po niya. Sige, example ko muna kung paano. I-click ko yung browse para malagyan natin ng imported backgrounds. Kahit isa lang.
Tapos hahanapin po ninyo kung saan po ba nakalagay yung i-import ninyo, kung nasa desktop ba, kung nasa documents ba. Sa akin kasi, nasa desktop po siya. So, mamimili po ako doon. Ayan po. Marami po akong nakasave. Pipili lang po ako na yung magsusot po dun sa script na gagawin ko po. Halimbawa po ay, sandali, parang hindi ko nagustuhan yan. Ito na po siguro. Then, pag na-hit niyo po yun, yung background na gusto po ninyo, click open lang po. At mag-upload na po yun doon sa i-import ninyong backgrounds. Nandiyan na po. Pwede nyo na po siyang gamitin mamaya. So, nakuha nyo po ba yun? Kung paano import ng new backgrounds. Press 1 lang po. Foregrounds, ito po yung na may pwedeng gamitin ng ibang characters. Pwede rin po tayong mag-upload dyan. Pwede yung Bitmoji o yung pinaka-bet ninyong character na magsusot din sa comics na pwede natin gamitin. Magbabrowse po ulit ako para makita ninyo na pwede po tayong mag-upload ng Bitmoji. Bitmoji, I should say. Nasa document ko siya. Oh my. So, hindi nyo po nakita. Sandali, ulitin ko ha. Iba-browse lang po natin yan. Then, click po doon sa character. Then, hit open po. Ganun po. Para mag-upload po siya doon sa already image. Meron na po. Pero yung process lang po yung pinakita ko. So, nandyan na po. Already na po. Already upload na po. So, dito na po tayo sa may text bubbles. Yung text bubbles po na nandito, ginagamit yan para sa sinasabi ng isang character sa script na gagawin po natin. Maari po tayong pumili dyan. 24 po yan na text bubbles. Ayan po.
Sabihin lamang po ninyo kung nabibilisan po kayo sa pagde-demo ko. Dito naman po, text bubbles pa rin po yan. Doon sa pangalawang character, siyempre dalawa po yung magsasalita, or kung ilan po, mamimili din po kayo dyan. Ayan po. 24 din po yan. Dito naman po sa titles and information boxes, dyan po natin ilalagay yung pamagat na gagawin natin sa comics story. Dito po. Mamaya tuturuan ko po kayo kung saan po ninyo pwedeng ilagay, or in your own decision na po kung saan pong corner ninyo ilalagay, sa upper ba, sa left ba, sa bottom ba. Ayan po. Dito naman po yung sa audio bubbles. Diyan po yung pag na-hit po ninyo yung parang megaphone aura dyan, pwede po kayong mag-record ng sarili ninyong boses. Nasakto dun sa script na nakalagay sa bubbles o sa text bubbles na nilagay po ninyo. Or pwede din po kayong mag-download ng audio na ilalagay po ninyo dyan sa audio bubbles na po yan. Dito naman po, kung nakikita ninyo, picture tools, sabi niya. Yung unang square dyan na may 4 na arrow, ay pagpapalaki ng picture yan. Sige, click ko yan. Mag-click ako ng isang picture dito. Click ko yung isa. Dadrag ko dito sa window. Drop. Ayan. I-click ko yan kung gusto nating palakihin. Ayan, mapapalaki po yan. Then, itong susunod na box ay pagpapaliit ng text. Pag i-click mo yan, at gusto mong paliitin, ito ang i-click mo. Ayan po. Depende po kung gaano kaliit ang magustuhan mo or gusto mo. Okay. Itong susunod, rotate left, sabi niya. Ayan po. Pwede mo siyang i-design kung saan mo siya paikutin. Then, rotate right, sabi naman niya doon sa kabila. Or papunta naman sa kanan. Ayan po. Yung susunod na square naman po dyan, tawag dyan, flip horizontal po. Hit natin po yan. Ayan po. Kung kanina, nasa kabila yung kamay niya, ngayon, nasa kabila naman po siya. So, madali lang po siya. Mag-i-enjoy po tayong gagawa ng comics. Then, ito naman, ang tawag po dito, vertical flip. Ayan po, para siyang nag-tumbling na po. Okay po. Ibalik po natin. Then, ito naman, bring forward. Magsasample po ako dyan. Saglit lang po. Bring forward. Ayan. Nasa forward po siya. Yung lalaki. Ipo-forward po natin. Ayan po. Natakpan niya yung babae. Pag gusto natin ilagay sa likod, itong sumunod, stand behind po. Ayan po, nasa likod na po siya. Susunod po, pag hindi po natin nagustuhan yung mga pictures po na nilagay po natin, ay yan po yung delete object. Ayan po, dinilit po na natin. Ayan po. Pag gusto natin ibalik, undo yung sumunod na box po dyan. Ayan po. Nabalik na po yung isa. Okay po. Ayun po. Delete na po natin. Bakit yung sound po? Na-click ko yata yan kanina. Na-hit ko yung auto sound kanina.
Cancel ko muna. Hindi ko to na-encounter kanina. Okay, so ituturo ko po sa inyo mamaya yon. Na-click ko lang po kasi kanina. Okay, next. Dito po tayo sa text tools. Yan po. Sa text tools, para lang po tayong gumagawa ng encoding, yung text po natin. Pag naglagay po tayo ng script doon sa text bubbles, pwede natin siyang i-bold. Pwede din natin siyang gawing italic, guhitan, palakihin yung text. Dito, paliitin yung text. Pwede nating lagyan ng kulay yung text na linagay natin, i-highlights po natin. Gawin nating makulay yung text bubbles po nila. Para po maging attractive sa mga magbabasa po. Dito naman po tayo sa frame controls. Okay. Add frame pagbago, gagawa po tayo, mag-start po tayo. Pag meron na po tayong nailagay na frame, preview frame, o pag ayaw po natin yung nailagay po natin frame, ito po yung delete. Tapos pag nakagawa na po tayo ng frame dito, mag-next po tayo, mabu-view po natin. Or kapag nakapaglagay na po tayo ng frame, pwede natin i-copy yung frame para sa next comics na gagawin po natin. Ipi-paste lang po natin yon. So, na-tour ko na po kayo sa mga bahagi ng ating Cartoon Story Maker. Handa na po ba kayo kung paano maglagay ng character at background? Press 1 po kung handa na po. Okay po. Paano ba maglagay ng character at background? Okay. So una, pipili po tayo sa main character. Ano po bang gusto nating main character? Dito po tayo. Ito ko po yung whole body. Ayan po. I-click lang po ninyo yan. Idadrag po natin dito sa window. Then drop. Ayan na po. Then, another character. Pipili po tayo. Sa akin po, ang gusto ko, yung nanay. Whole body rin po. Just hit, drag, tapos drop. Nakakasunod po ba? Sabihin nyo lang po kung nabibilisan po kayo. Okay, yan po. Paano mag-add ng background? Meron na tayong main character. Paano mag-add ng background? Dito po tayo sa my backgrounds. Ang gagamitin ko po ay yung stored po. Mamimili po ako. So ito po ang nagustuhan ko. I-click ko yan, idadrag ko po dito. Ayan na po. I-aayos lang po natin sa window niya. Ayan po.
meron na po tayong background. So may anak at may ina na po tayo. Yun po ang script na yun po ang character ng bata at ng nanay na nandito. So gusto kong paliitin ng konti yung lalaki. I-click ko yung picture. I-click ko yung magpapaliit sa kanya para magmukha siyang anak. Ayan po. Ayan. O pag meron na po tayong character na dalawa at meron na rin po tayong background dyan, syempre magkakaroon ng conversation yung dalawang yan. So, paano po ang gagawin natin para magkaroon sila ng text bubbles? Ayan po, andito po yun. Pipili po tayo dyan ng isa, kung alin po yung gusto natin. Then, paulit lang po yung process. Click, drag, then drop doon sa gusto mong paglalagyan ng text bubbles. Ayan, naroon natin maglagay ng script. Ano po ang lalagay natin script? Kunwari, siya yung anak. Sabi ko kanina, siya si Bino. Sabi niya, ay po, mama, maaari po ba akong lumabas at mamasyal? So hindi nakikita yung tinype ko po na script niya. So paano po ang gagawin? I-click lang po natin yan, yung text bubbles. At pumunta po tayo dito sa picture tools para mapalaki po natin at mabasa po yung tinype po nating script. Ayan po. Then, i-highlights po natin yung text. Punta tayo dito sa text tools, paliitin po natin para magkasya po. Nasaan na yung iba? Sige, ulitin ko na. Ayun, lumabas at mamasyal. Nawala na. Palakihin natin yung text bubbles niya. Ayan. Then, paliitin po natin yung text para magkasya yung sinasabi niya. Kunwari. At mamasyal. Ayan po. Wala ulit. Parang mahaba. Sige. Hanggang lumabas na lang po. Hi po, mama. Maaari po ba akong lumabas? Ayan po. So, parang hindi po kaakit-akit yung kulay niya. Lagyan po natin ng kulay yung text para mas mababasa po ng magbabasa. Dito po tayo pupunta sa text tools sa may pangalawa sa huling square. Ayan, pipili na po tayo ng kulay dyan. Pwedeng blue. Ayan. Then, i-bold natin siya. Nawala. Magalaw, sulim. Malikot yung kamay kong nagsa-type. Mama, maaari po ba akong lumabas? Ayan po yung tinype ko kanina. So, pag gusto natin i-bold yan, highlights lang po natin. Tapos, hit po natin yung text tools na may letrang D. Ayan po. Ayan. So, nagkasya na siya. Pero parang maliit pa rin. Lakihan pa natin yung picture tools niya.
Ayan, pwede na. Siguro yan. Ayan po. So, meron na tayong isang script para dun sa isang main character na isa. Sunod naman po, pwede na po tayong kumuha ulit ng text bubbles para doon sa nanay niya para makapagsagot doon sa tanong ng kanyang anak. So, ang process po niyan, just hit, yan na po yung text bubbles na pwede nating paglagyan ng script niya. So, anong sagot ng kanyang mama? Maaari ka lamang lumabas. Anak, maaari ka lamang lumabas kung nagawa mo na ang iyong tungkulin sa loob ng bahay. Ito, Tagalog po ang nilagay ko kasi po, binase ko po sa kinder. Pwede po ninyong gawin yan according po sa, yung magsusot po sa grade level na paggagawaan po ninyo ng script po na ito. Sa akin po, sa amin po dahil kinder, ito po Tagalog po. So, para ma-highlights po ulit natin, mabasa po ulit yan, i-highlights po natin. Click po yung board. Then, lagyan po ulit natin ng kulay. Blue dito po. Ayan na po. Meron na po tayong dalawang text bubbles or script ng dalawang character. So, iyan po yung po. So, meron na po script. Dito po tayo sa may titles and information boxes. Ano ang pamagat ng script na ginawa natin or ginawa ko? So, hit ko lang yan. Idadrag ko. Pwede kong ilagay dito sa my corner. Or depende po kung saan nyo po ilalagay yung paglalagyan po ninyo ng title. Nasaan na nawala? Hindi ko na i-drop. Ulitin ko. Click. Drag. Tapos, drop. Ayaw mag-drop. Ayaw makisama ng cursor ng laptop ko. Saan ka na? Lilipat ko siya, nasa center siya. Dito ko na lang siya ilalagay.
Ayan. Pamagat o title ng lalagay ko, Sa Bahay May Batas. Yan po. So, pwede ko siyang palakihin, i-highlights, lagyan ng kulay, pasandali. Caps lock ko na lang kasi pamagat siya. Ito. Lagyan natin ng kulay. At ang kulay na pipiliin ko ay parang hindi mababasa. White na lang. Ayan. Ayan po. So, nakagawa na tayo ng unang frame. Dito lang po tayo pupunta sa may pinakahuling square na nandyan. Ayan po. I-click lang po natin yung audio bubbles na isa at itatapat po natin doon sa character. Ito po. Ayan po. Then, mag-start record na po yung boses ninyo. Ayan po, i-hit ko yan. Then, pwede po tayong mag-add ng existing sound kung meron na po tayong ready-made or na-download na pwede nating i-add or mag-new recording po tayo. Sa akin po, kasi wala akong na-record, mag-new recording po ako. Ganyan po. Pag kinik mo po natin yung record, start na po tayo agad magsalita. I-hit ko na po. Ayan po. Hi po, mama. Maaari po bang lumabas? Then, stop. Ayan, magko-convert na po yan sa sound na na-record po ninyo. Ayan po. Then, isa-save na po natin kung satisfied na po tayo. Pero pag hindi pa po tayo satisfied, ipi-play muna natin yan. Pero palagay ko hindi nyo maririnigin po o satisfied na po ako, isa-save ko na po siya. So, andyan na po yun. Ito, pag ipi-play mo yan, yun din po yung sasabihin ng bata. Then, kuha po ba? Press 1 lang po kung nakuha po ninyo sa may audio bubbles. Then, ganun din po sa nanay. Pag maglalagay din po tayo ng audio bubbles, hit lang po natin yung mag-a-add lang po tayo ng sound. Then, new recording. Record na po tayo. Anak, maaari ka lamang lumabas kung nagawa mo na ang iyong tungkulin sa loob ng bahay. Then, stop na. Okay, magko-convert na po yun sa sound. Pwede mo siyang i-edit, palitan, or isa-save mo na lang siya. Pag gusto mo pa siyang palitan, ipi-play mo siya. Ayan, magpa-play siya. Maaari ka lamang lumabas kung nagawa mo na ang iyong tungkulin sa loob ng bahay. Then, stop na po dyan kung ayaw po natin yung na-record po natin boses na na-record po. So, yun po. Tapos na po natin yung unang frame. Sa next frame po tayo, paano po ang gagawin natin? Ito po. I-hit lang po natin yan. Okay. Pag mag-add po tayo ng frame dito po. Ayan po. Another comic script na naman po tayo. So, ganun po ulit yung process. Pipili po tayo ng character. Ayan po.
click, drag, and drop. Yun pa rin po yung character ko kanina. Nagustuhan ko silang dalawa. Paliliitin ko siya. Then, ito po. Okay na po yung laki niya. Yun pa rin po yung frame na gagamitin ko. So, hit mo lang yan. Ida-drag mo yan. Ida-drop mo. Ayan po. So, ayan na po. Aayusin ko lang po para malagyan ko siya ng text bubbles. Paliitin ko ng konti. Pati yung anak, paliliitin ko ng konti. Dito siya sa may malapit sa lababo. Ayan. Ito naman si mami, nanay, or mama. Ayan. Pinalingon ko siya. Pinalingon ko siya sa anak niya para magmukhang nakikipag-usap talaga siya habang papaalis siya. Okay, so lagyan ulit natin siya ng text bubbles. Click, drag, and drop. Lagay ko ulit doon sa tapat niya. Ayan po. Pag marami po tayong sasabihin, palakihin po natin yung text bubbles sa pamamagitan ng picture tools. Ayan po, i-click lang po natin yan. Ayan po. Start typing na po tayo. Kung kanina, sabi niya, maaari po ba akong lumabas? Ngayon naman, dahil ang sagot ng kanyang mama ay pwede lamang siyang lumabas kung nakagawa na siya ng tungkulin niya, sagot naman ng kanyang anak, natapos ko na po nahugasan. Oops. Natapos na po akong maghugas ng plato. Po. Parang malalaki yung text. Highlights po natin para magkasya sa text bubbles. Paliitin po natin siya ng konti. Ayan po. Highlights po natin para mabasa po. I-bold natin. Lagyan natin ng kulay. Kung kanina blue, red naman ngayon. Ayan po. Natapos na po ako nawawala pa yung ibang text. Dali po. Ayan po. So, nagkasya na po. Kung hindi po tayo satisfied dito sa text bubbles na nakuha natin at gusto nating palitan, hit lang po natin yan, then delete po. Pwede natin siyang palitan. Ayan po. Kunwari, hindi po natin nagustuhan yan. Ito po. Ayan. Click, drag, tapos drop natin. Ayan po. So, ganun lang po kadali. Ulit ko lang po yung process. Magta-type po tayo ng sasabihin script. Natapos ko na po hugasan ang plato. Napansin po ninyo, hindi nagkasya yung text. So, paliitin po natin sa pamamagitan ng A, hyphen, then, pwede natin siyang i-bold. Ayan. Kulagyan ng kulayan.
Ay, lagyan ng kulay, kulay. I should say, matapos ko na po hugasan ng plato. Ayan. Excuse me po. So, syempre, magkakaroon ulit ng combo yan. Lalagyan ulit natin ng text bubble si Mama. Sasagot ulit siya. So, click yung text bubbles, drag, tapos drop doon sa tapat niya ulit. Ayan po. Pwede rin po na yung unang frame, ibang story. Yung pangalawang frame, ibang story din. Sa akin po, ang ginawa ko, tuloy-tuloy po. Depende na po sa kung ano yung gusto po ninyong gawin sa frame na papagawa sa inyong mamaya. Kung tuloy-tuloy yung story o yung by frame ba yung story niya. So, lalagyan ko ulit siya ng script. So, anong magiging sagot ng mama? Ay, anak, maaari ka na palang lumabas. Palang lumabas dahil nagawa mo na. Ayan po. So, para mabasa at ma-attract yung magbabasa, i-bold po natin. Ayan po. Lagyan natin ng kulay. Parang maliit yung text ko. Ayan. Yung sa anak, parang maliit din. Palaki natin para mabasa. Oops, sobra. Ayan po. Ito namang text bubbles, pwede natin palakihin yan, palaparin. Dito sa picture tools. Ayan po. Naka-bold na pala siya. Okay, so meron na po tayo. So start recording na po ulit tayo doon sa, ay may nalampasan ako na isa. Yung sa pamagat. O so dahil tuloy-tuloy pala itong ginawa ko, so hindi ko na siya lalagyan ng box para sa title niya. So audio na lang, audio bubbles na lang po. Ayan po. Ilalagay ko ulit siya dun sa tapat. Kung ano yung script na nakalagay dun sa text bubbles, yun lang din po ang i-add kong sound. I-record ko. New recording, then record. Ma, natapos ko na pong hugasan ang plato. Click stop. Ayan na po. Magpo-convert na po yun sa sound. Recorded sound po ninyo. Sarili po ninyong boses yun. Pero dahil lalaki siya, babae pa rin yung boses niya, hindi ako nakapagpalit ng boses, pwede natin siyang i-edit mamaya or i-save. Maaari po nating palitan yan. Pag gusto nating palitan pa. So, i-click lang po natin yung edit sound. Lagyan ulit natin ng audio bubble si Mama. Ganon din po. Kung ano yung nasa script na nakalagay, yun din po ang i-record ko. Add sound. New recording, then press record. Ay anak, maaari ka na palang lumabas dahil nagawa mo na. Stop mo siya, then kukonvert na yan sa boses, then pwede mo siyang i-play. Pag di ka pa satisfied, palitan mo or i-save mo na siya. Ayan. So ilalagay ko siya dito dahil natakpan yung mukha ni Mama. Ayan. Ayan po. Okay na. So, another frame na po tayo ulit. Meron na tayong pangalawang frame. Sa pangatlong frame, mag-add po ulit tayo ng frame. Ayan po. Na-click ko po yung frame controls sa ilalim po niya. Papalitan ko na po yung backgrounds. Ayan. Dahil sabi ng anak niya kanina, gusto niyang lumabas. Ito na po ang ilalagay ko. Ayan po, inuna ko ngayon yung background niya. Ayan. From kusina to labas. Ayan. Then,
sila pa rin yung character ko kasi mag-ina nga po sila. Hihit ko yon, dadrag ko, then drop ko dito. Yung mama, ito siya. Papalitan ko pala yung anak, yung main character pa rin siya, pero papalitan ko yung style niya dyan dahil lalabas na siya. So, i-delete ko siya. Pipili ako dito. Ano yun? Ito siya. Lalakad siya. Ayan. Ilipat ko si mama dahil pupunta na siya doon sa may sala para manood ng TV. Tapos, ito naman yung anak. Dahil mamamasyal daw siya, lalabas. Paliitin ko siya. Ayan po, sa may picture tools lang po tayo. Sobrahan ko na yata ng liit. Daghang na yung laptop ko. Ayaw na. Nasobrahan ko ng liit. Sandali. Ayan po. So, tamang laki lang po. Dito po siya. Ayan. Dahil kunwari, palabas na siya ng pintuan nila. Mamamasyal siya. Ayan. Paglabas niya, ayan na po yung sa may kalsada. Ito naman yung mama niya. Paliitin ko ng konti dahil parang sobrang laki niya. Ayan. Okay, so ganun po ulit yung process. Dahil magkakaroon po ng combo, lalagyan po ulit natin ng text bubbles. Okay, so pipili po tayo. Ito po. Ilalagay ko po sa tapat ng mama. Tapos, start typing na po tayo. Ang sabi ng mama niya, dahil pinayagan na siyang lumabas, anak, social distancing pa rin. At umiwas sa matataong lugar. Ayan. So, paalala ng kanyang mama, kahit pinayagan siyang lumabas, ay ano ba yung napindot ko? Ayan, palalakihin ko yung text bubbles. And then, highlights ko yung text para magkasya. Paliitin ko ng konti. Ayan po. Then, ibobold natin siya. Lagyan natin ng kulay. Ayan po. So, sasagot ulit yung anak. Lalagyan ulit natin ng text bubbles. Click, drag, tapos, drop natin doon sa kanya. Tapat niya. Ayan, start typing na po tayo. Ano ang kanyang magiging sagot? Opo, mama. Aalis na po ako. At salamat po. Ayan. Lagay na po natin. I-highlights po natin. Then, i-bold po natin. Lagyan ng kulay. Ayan po. Parang sobrang laki ng text bubbles niya. Paliitin natin. Ayan po.
So, depende po kung paano nyo lalagyan ng kulay yung text. Kasi hindi po ako masyadong marunong sa color combination. So, yan po yung nilagay ko. Nasa inyong creativity po kung paano nyo ilagay yan. Then, meron na po tayong convol. Recording na po ulit tayo. Click po ulit natin yung audio bubbles. Tapat po natin doon kay mama. Parang nawala yung ibang text ko dito. Ayan. Na-delete ko. Saglit. Palitan na. Oh. Paiksain ko na lang para mabasa. Social distancing pa rin, ha? Ayan. So, yung script na nilagay ko dyan, yun din po yung i-record ko. So, click po natin yung add sound. Then, new recording. Start na po tayong mag-record. Click record. Anak, social distancing pa rin, ha? Hello po, good morning po. Mukhang nawala po ata yung mga presenters po natin.
baka blackout sa kanila, sir. Okay, ma'am. Akala ko yung internet dito nawala. Baka lang. Kasi parang sabay-sabay silang nawala eh. Madam Sandra, may ilaw po ba dyan sa Bakitiw? Meron sir, meron. Biglang nawala yung signal lang. Pari-pareho sabay-sabay. Ah, kaya na lang po siguro natin silang ulit bumalik. Di bali, diretso naman ata sir yung recording. Yes sir, diretso po yung recording po natin. Buti na lang tayo hindi dyan sir yung nawala ang signal. Dito lang sa Bakitio hanggang siguro. Palong umando. Lanti sir, pero okay lang ba? Takin, once na na-record na, automatic, may mape-present. Gano'n ang kapi si Luja, recorded pa rin po siya. Ay, sige, okay lang ba sir. Ano, sir? Manuli sa loy ken, Madam Dolor. Manulit, simula umpisangan ko. Mga kinma, nalagartiyan mga 10 minutes man. Mukhang okay na, nandito na si Madam Marcos. Oo, nawala yung internet. Si Madam Doloroy. Okay, so habang hinihintay po natin si Madam Dolor, update lang po ako dun sa output po natin sa OBS. So as of now, meron na po tayong 3 output at natin sa OBS po.
Okay, so habang hinihintay po natin si Madam Dolor, paki-prepare na po yung comic strip nyo. Tapos, press 1 lang po pag meron na po kayong na-prepare na comic strip. Before namin ituro yung pagsisave. Kahit 3 slides lang po, 3, pwede na po yun, 3 frames. Tapos dagdagan nyo na lang po mamaya. Okay, tapos na si Ma'am Urbano, Sir Jeff. Bilis ni Madam Mirna, ah. Oo, nagkagawa ako. Ay, madali lang naman yung paggawa ng yung cartoon story. Para lang tayo naglalaro. Ang medyo nakakalito yung pagsisave. Ma-assistant ako. Interesado yung assistant ko sa comic.
Hello. Okay na po ba? Start na tayo for saving. Yes po, Madam Marcos, kita ko na po. Okay, so paki-note na lang po yung process. Sir Ken, pa-assist po, baka may makalimutan ako ah. Nag-left yata si Sir Ken. Okay, sige po, madam. Sige po. Okay. So na-prepare ako ng 3 slides dito, 3 frames dito na simple lang. Mabilisan lang kasi to. So ito yung first frame. And then next frame. Tapos third. Doon sa pagsisave. Kasi yung pagsisave sa Cartoon Maker, hindi siya yung simpleng save as lang. So press natin click natin yung save as. Tapos lagay natin siya sa gusto nating pag-savean. For example, sa documents. So lagyan natin siya ng title. Cartoon Slides. Cartoon Maker. Ganun na lang. Then, save. Nakikita pa ba yung screen ko? Kita po ba? Yes po. Yes po, Okay, nakikita so po. punta tayo doon sa pinag-savean natin na documents. So, documents, open natin. So, andun yung Cartoon Maker. Kung napapansin nyo, ang lumabas lang dyan is icon. So, hindi natin basta-basta ma-open yan. So, ganito yung process ng pag-open natin. So, right-click. And then, open with. So, saan natin pipiliin? Open with Internet Explorer. Nakakasunod po ba? So, Internet Explorer. Yan, so nag-open siya. So, dito sa bandang baba, nakikita po ba yung screen ko? Sir Ken? Yes, ma'am. Nakikita po. Ba't nawala yung black? Pag lumabas yung allow black content dyan sa baba, naghang yata. Ba't ayaw? Ulitin ko na lang ah. Natagalan siya. So, open with Internet Explorer. Tapos, allow black content. Click nyo lang po yun.
Yan. So, pag matagal siya na mag-appear, F5 lang para mag-refresh. Ayaw niyang lumabas. Makisama ka naman. Wala na siya. Ayaw lumabas yung cartoon, yung slides ko. Ate Mary, Madam Marcos, try nyo pong i-click yung right click, tapos may lalabas po na global settings po dyan. Yung global settings. Hindi, dapat Opo. kasi mag-ano pa siya eh. Lumabas pa eh. So, advanced. Yan, po. So, right-click natin. So, after na lumabas yan, kasi, ewan ko bakit di lumabas yung ano. So, global settings. Right-click tapos global settings. And then, advanced. Tapos, trusted location settings. And then, add. Uy! Add and then add folder. Doon ka anak na nagdi-discuss. Ako doon ka, Chester. Confirm. So, asan na yung ano natin dyan? Yung file. Close. Close and then refresh. Ayun. So, lumabas na siya. Thank you, Madam Dolor. Okay po, Madam Marcos. Okay. So, nakasunod po ba? O nalito rin kayo? Hello po. Press 1 lang po kung ano, okay na yon. Basta ulitin ko lang po So, right-click niyo yung file. Tapos, open with Internet Explorer. Tapos, paki-click yung allow block content. And then, right-click. Tapos, global setting. Tapos, choose advanced. Tapos, trusted location setting. Add folder. Locate file. Tapos, confirm. And then, close. Tapos, refresh. Oh, sana yun. Okay, so, andyan ba yung 3 slides natin? Ayan. So, ang gagawin natin dyan, kung mayroon kayong screenshot sa inyong laptop, pag walang screenshot, yung snipping tool. Kasi kailangan Pwede natin din po screenshot. yung print screen dun sa keyboard po nila sa laptop. Pag may print screen po kayo. Sa akin yata wala. So, gagamit ako ng snipping tool. Pwede rin po yung shortcut, Madam Janice. Yung window, tapos shift, tapos S. Lalabas na yung snipping tool.
Okay. Ayan. So, need nating screenshot yung tatlo. So, save natin. Saan natin siya isi-save? Doon na lang sa Cartoon Maker din, sa folder na yun para hindi mawala. Save, and then next. Saan na yan? Ano yung shortcut niya, Madam Dolor? Window, Shift, tapos S. S? Yes po. Ayaw niyang lumabas sa akin. Sabay po yung tatlo. Window, Shift, tapos S. Pagsabay-sabayin po yun. Lalabas po yung sleeping tool po. Ayaw. Okay, so screenshot natin yung pangalawa. Then, save ulit. Okay, and then, next. Pasensya na at hindi ko mahanap yung shortcut niya. Okay, so last na to. Save. Capture 3. Okay, so naka-save na. So, yun yung tatlong slides natin na galing sa ating Cartoon Maker. So, isa yun na output natin. And then next, open natin yung PowerPoint. Open po natin yung blank PowerPoint natin. So, marunong na po siguro tayo lahat mag-insert ng pictures. So, yung in-screenshot natin kanina. So, gawa natin siya ng slide. Chester. Okay, so insert pictures. So insert lang natin yung sinave natin kanina. So doon tayo sa folder ng Cartoon Maker. So insert natin yung first slide. Yan na. Insert natin yung tatlo. Yung second. Ayan. So, mayroon na tayong 3 slides sa ating PowerPoint. So, ito po yung ano natin, second output natin. PowerPoint. Wherein, naka-insert yung ating mga
cartoon slides, cartoon stories. So, save natin siya. Dali. Sir Ken, Yes po. ano ang susunod? Di ko nakabisado. Yung pag-save na lang po ng PowerPoint presentation as Ikaw na. MP4 po. Tapos yung yung recording pala, o si Madam Dror kung kabisado pa niya. Yung sa may recording na po, pag gustong gawing video, save as, hindi ko rin na yun eh. Save as a video ba yun yung gagawin natin? Nalito ako doon. So after ng PowerPoint is record slideshow na tayo. Tama ba? Opo, ganun po. So Yung click process natin nalito kasi ako doon. slideshow. May nakakasunod pa po. Start na tayo sa slideshow, recording. So doon sa slideshow, lalabas yung record slideshow. Tama ba? Sir Kenneth, duga may ibabaga. Opo, ma'am, ganun. On ma'am, duga. Okay. So start recording. Ito yung pwede nating apply. Halimbawa, nagdi-discuss tayo tapos gusto nating sabayan siya ng audio habang pina-flash natin yung ating slides. So, gagamitin Yes natin po. yung record slide para may audio siya. So, habang nililipat natin yung slides, sasabayan natin siya ng audio recording. So, start recording tayo. Okay, so ito yung ating first slide. Wherein, sinasabi niya dyan, I'm hungry. Tapos, next slide, sinasabi niya is, I'm already late. So, tumatakbo siya. Late na siya sa kanyang pupuntahan. Tapos, third slide, ayan, masyado siyang napaaga. Wala pa yung kanyang mga classmates. Okay. So, after that, play ko nga kung nag-record siya. So, doon ako sa una. So, i-play ko. Okay, so okay yung aking recording. So, paano siya mag-save? Paano yung pag-save natin after tayong mag-screen, mag-recording? So, file. Click nyo yung file. And then, export. Tapos, create a video. And then, sa baba ulit, create a video. And then, click natin kung saan natin siya si-save. So, napapansin nyo dyan sa baba, save as type. So, naka-video na siya. So, lagyan lang natin ng title. Cartoon Maker Video. And then, hit save. So, balikan natin kung nandoon na yung ating tatlong outputs. Sa folder na Cartoon Maker. Ayan. Ang wala dyan yung aking PowerPoint. Di ko pa na-save. So, save ko siya. Save.
Yan. So, balik tayo doon sa documents kung saan sinave ko yung aking ginawa. So, andyan na siya. Nakikita po ba yung screen ko? Yes po. So, ito yung tatlong slides na output natin sa Cartoon Maker. Tapos, andyan yung PowerPoint, yung presentation. And then, andito yung Cartoon Maker video. So, yung tatlong yan po ang magiging output natin for today. Any additional information, Sir Kenneth? Ma'am Dolor? May Wala karagdagan na po. ma'am, okay na po. May katanungan po ba? Diyan pa po kayo? Yes po, andito pa po. Tama po yun, Madam Marcos, Madam Janice. Okay na. So, Opo. yung link po ng output, gagawin po yata ni Sir Kenneth din. Yes po, share ko na lang po sa GC yung link po ng output para po dito sa ating Cartoon Story Maker po. Maraming salamat, Okay, Sir so, Ken. dyan na po nagtatapos ang ating school rollout for 3 days. Thank you sa ating mga presenters, Sir Kenneth, Ma'am Ella, and then Madam Dolor. Salamat din po sa pakikipag-participate. Sana po ay may natutunan po tayong lahat. Salamat din po sa tulong, Madam Marcos, Sir Ken. Medyo narito ako sa Welcome. healing process. So, may replay po ulit ng video kay Sir Ken kung sakaling meron po tayong hindi nasundan. Yung link din po ng recorded video natin sa GC ko na din po i-send. So, until tomorrow daw po yung ating output. Opo, good morning. Wait. Sir Jeff. Yung kung output po ba sa cartoon making, ano po, in folder na lang po isi-save kasi parang tatlo po yung output para hindi maraming ilalagay na file po sa... Yes po, yes po. Ang gagawin nyo sa drive, upload folder na lang para andun siyang tatlo. Sige. Naka-folder. Lagyan na lang po ng pangalan. File Okay po. name. Okay Sa na mga po. nawalan ng signal kanina, kagaya ko, di ba recorded naman po yung ano natin. Pwede po natin ulitin na panoorin. Saka parang natapos mo na yung sakto lang, Ma'am Dolor. Naka 3 slides ka bago mawala yung connection. Ay, akala ko natsapi ako. Yung mga animation lang nila, kung gusto nilang mas pagandahin, dagdagan na lang. Dadala sa ano nila, comics nila. Opo. O, kung ready na po ang ating lunch, pwede na tayong mag-lunch. Opo, announcement lang po sa grid ko. Sige Yung po. dun po dun sa submission po ng mga output natin, gamitin na lang po natin yung DepEd account para sa pag-share po ng inyong files dun sa Google Drive para hindi ko na po i-accept yung mga request. DepEd account na lang po. Yes po. Thank you, sir. Sige po, Thank you, thank sir. you po. Declared, ano na po ba? Adjourn na po? Opo. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po. Thank you, Ma'am Janice.